ko na po palang umalis. Bibili pa po kasi ako ng gamot ni nanay. Siguro dapat kunin mo na lang yung mga extra kong mga vitamins doon, yung iron. Sabi na nga ba na iwan ko yung gamot? Bahala na nga. Marami namang tao, kaya siguro hindi nila ako mapapansin. Nakita yata ako ni Jeffrey. Nakita ko si Pyra doon kanina. Nakatingin siya sa akin habang nagsasayaw kami ni Cindy. Hoy, 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 hoy! Bakit ka nandito, ha? May naiwan po kasi ako yung gamot ng nanay ko, kaya binalikan ko. O baka naman gusto mong makita si Jeffrey. Hindi yun totoo. Accidental lang ba talaga yung nangyari? Tinulak mo si Pyra. It was an accident, Jeff! Jeff, I wouldn't do anything like that. Pyra! Manong, sagdali lang. Jeffrey? Kung kailan at saan. Alis ka na kagad? Oy, kanina pa sana. Jeff, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, ha? Kung wala ka, siguro nalunod na ako. Wala yun. Siguro, law of attraction. Kasi, iisip kita eh. Baka talaga dinala ako dito para iligtas ka. Nakita kita kanina eh, nung nagsasayaw kami ni Cindy. Kaso, bigla ka nawala. Alis ka na ba talaga? Hindi ba pwedeng mag-stay ka muna? O kung gusto mo, ihatid na kita pa uwi. Miss, sasakay ka ba? Manong, mauna na po kayo. Hindi po, Manong. Sasakay po ako. Huwag po muna kayo umalis. Jeff, kailangan ko nang umuwi, eh. Tsaka, baka kailangan ka na ni Cindy sa loob. Bakit pa ako babalik doon sa loob? Dito na yung kailangan ko. Jeffrey? Jeffrey? Sino ba kausap mo dyan? Wala ho. Jeff, please huwag ka na magalit, oh. I still need you there as my escort. Sandali lang. Oh, anak! Ay, gabing-gabi na. Sobra naman ata yung pag-overtime mo. Marami lang po kasi kaming ginawa, Nay. Kaya, yun, nakapag-overtime ako ng gantong oras. Ito po pala yung gamot nyo. Salamat, anak, ha? Parang ikaw yata ang may kailangan ng gamot, eh. Baka naman kung mapano ka kung yung trabaho mo ganyan ng ganyan. Nagkataon lang naman po. Busy month kasi ngayon sa studio, eh. O, sandali, kukuha kita ng tubig. Ay, hindi, Nay. Mamaya na lang po. Sige, kwentuhan mo na lang ako. Kamusta yung recital niyo? Masaya naman po. Magulo. Kahit na madaming problemang nangyari, sulit pa rin naman sa huli. Bakit parang matamis ata ang ngiti mo, anak? Ano bang dahilan yan? Anong dahilan o sino ba ang dahilan yan? Si Jeffrey kasi nakita ko siya, Nay. Tapos nakapag-usap kami kahit sandali lang. Ayun naman pala. Naku. Kaya pala nga ang tamis-tamis naman ang ngiti mo, anak. Pero napag-usapan na natin yan, ha? Oo naman po, Nay. Alam ko naman po talaga ako hanggang saan lang, eh. Alam mo, anak, magpahinga ka na, ha? Para mawala yung ubo mo. Dahil alam ko ngayon, parang masarap ang tulog at magkakaroon ka yata ng mga sweet dreams. Dahil nakausap mo yung Jeffrey. Nay, magiging masarap ang tulog ko dahil kayo ang katabi ko. I love you, Nay. Sus! Umawi naman masyado tong anak ko, ha?
Tapos ka na. Nailabas mo na lahat. Isang araw lang to, Cindy. Paubayan mo kay Pyra tong araw na to. Pero sa mga susunod na araw, sisiguraduhin ko. Araw mo na yun. Dapat lang, tita. I can't let her win all the time. Lalo na kay Jeffrey. Hindi ako papayag na maagaw ng Pyra ngayon sa akin si Jeffrey. Pare, anong plano mo ngayon na nakita mo na si Pyra? Hindi ko pa alam eh. Basta gusto ko lang siya makasama. Pero buti nga ngayon, alam ko na kung saan siya makikita. Pero problema pa rin yun. Anong problema dun? Isipin mo maid nila si Pyra. Ibig sabihin nun, dadaan ka muna kay Cindy bago makarating kay Pyra. Kumbaga sa daan, humps. Humps si Cindy. Humps lang pala eh. Di daanan. Ibang klaseng humps si Cindy. Siya yung humps sa may tinik, papunta kay Pyra. Ay nako, pagkatapos kang gawing parang daga, ginawa ka namang basang sisiw sa swimming pool, aba, ano na susunod? Baka ilatigo ka na habang nakatali ka sa batuhan at hinahampas ng malalakas na alon. Oo nga, gumagrabe na siya. At saka hindi mo pa rin sinumbong. Eh kasi nga, ayaw niya mag-away si Madam B at si Cindy. Kasi pag nangyari yon, lalong gugulo ang buhay ni Pyra. Gets mo na? Nagalit nga sa akin si Ma'am Cindy. Nakita ko kasi si Jeffrey. Hindi ko naman sinasadya. Nakita mo na? Si Jeffrey na naman. At least nagkita kayo ulit. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Anong muling ibalik ang tamis? Muling ibalik ang bangis ni Cindy pag nangyari yon. Pyra, kung tatanungin mo ko, iwasan mo na lang, girl. Parang yosi lang yan. Hazardous to your health. Pero Sir Aidan, isa lang ang ibig sabihin nun kung bakit pinagtagpo ulit sila ng tadhana. Sinasabi ng tadhana, para talaga kayo sa isa't isa. Di ba? Ako, Pyra, huwag ka nga makikinig dyan sa kaibigan mo. Pyra, bata ka pa. Marami ka pa makikilala dyan. Hayaan na lang natin si Pyra mag-decide kung ano yung gagawin niya kay Sir Jeff. Basta ha, pakinggan mo yung bulong ng puso mo. Pakinggan mo yan. Ewan ko ba sa inyo mga bagets kayo? Pagdating sa love-love na yan, you're so... I mean, it's... You are... Nako. Basta, pakinggan mo lang yung puso mo, girl. Pyra, may bisita ka. Mag-ayos ka naman ng konti. Bisita? Sino po? Pyra, Jeffrey, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Pinapasok ko na siya. Nakiusap na wag sasabihin kay Ma'am Cindy. Sige na, magligawan na kayo. Mag-usap na pala kayo. Yay! Pyra. Jeff, ano bang pag-uusapan natin? May mga gagawin pa kasi ko eh. Tutulungan na kita sa gagawin mo. Ay, naku, wag na, wag na. Jeff, kung pwede sana, wag mo na lang akong dalawin dito. Wag na rin tayo magkita. Sige, tutuloy na ako. Teka lang, Pyra. Ano bang nagawa ko sa'yo? Ayaw mo na ba akong maging kaibigan? Jeffrey, ang hirap ipaliwanag eh. Ayoko naman na isipin mo na galit ako sa'yo. Maraming salamat talaga sa lahat. Pero Pyra, paano ako matatahimik nito? Hindi ko alam kung ano dapat ko isipin. Pasensya na, Jeff. Pero kailangan ko nang umalis. Baka pagalitan pa ako ni Madam B. Sige.
know why? Ma'am Cindy, may ipapagawa po ba kayo sa akin? Actually, Pyra, nagawa mo na yung gusto kong gawin mo. Ano po yun? I heard and saw for myself what you did. Yung kay Jeffrey kanina. Paniwala mo talaga siya, ha? Makabuti pa na yung pagtulak ko sa'yo sa pool. Para maintindihan mo talaga yung point ko. Ibig sabihin po ba nun, hindi na tayo mag-aaway? Of course! Basta, isasaksak mo lang dyan sa utak mo na akin lang si Jeffrey. Hindi siya para sa'yo. Kay Cindy lang, akin lang. Naintindihan mo ba? Good. Congrats, ha? Pare, anong nangyari? Bad trip? Si Pyra, dude eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya na ako makita. Ano bang ginawa ko? May iba na siyang gusto. Posible yun. Nararamdaman ko gusto niya rin ako makasama eh. Kaya lang, parang may pumipigil sa kanya eh. Yung humps na may tinik, yun na yun eh. Ano ibig mo sabihin? Si Cindy? Sino pa nga ba? Balakid 101 yan. Siyempre, nahihiya si Pyra dahil amo niya si Cindy. At alam niya na may gusto sa'yo. Siyempre, respeto yun dahil amo niya. Siguro maging malinaw na kay Cindy ang lahat. Uy, teka! Saan pupunta? Jeffrey, sorry talaga. Di ko gustong lumayo ka, pero ayoko namang mag-away kami ni Cindy. Ayokong lumaban at magalit dahil baka makasakit na naman ako. Pyra, what's wrong? Madam B, nandiyan na ho pala kayo. Hinanda ko na po yung damit niyo. Hindi mo pa rin sinagot yung tanong ko. May problema ba? Wala ho. Okay lang ho ako. Huwag niyo na pong pansinin. Okay. O sige, ganito na lang. After nung check-up ko, siguro mabuti pa sumama ka na lang sa akin, ha? At ikaw naman na magta-therapy. Ho? Ako ho magte-therapy? Retail therapy. Magsha-shopping tayong dalawa. Ayokong tatanggi ka, ha? Bawal mahiya. Marie! Nadala ko sa'yo banana cue. Ay. Kumain ka. Mamaya na lang ate. Magdadala ko ng damit kay Mrs. Ramos eh. Lalakad ka? Pupunta ako sana yung opisina ni Sir Aidan eh. Ipagpapaalam ko si Pyra kung pwedeng umalis siya ng mas maaga kasi gusto kong manood kami ng sine. Sigurado naman papayagan yun. Lagi na nag-overtime si Pyra, di ba? Kaya sige, halika na. Ate, pasarado ng pinto ha. Okay. Okay. Ingat ka, ha? Okay, lalako pa. Hi, Jeff! Ang sweet mo naman talaga. Dumalaw ka pa, ha? Ibig sabihin ba nito na pati na tayo? Cindy, pasensya ka na sa inasal ko kagabi sa debo mo. Pero hindi lang yun yung pinunta ko dito eh. So, why are you here? Tungkol sana kay Pyra. Huh? Okay. So what about our maid? Cindy, hindi lang talaga to tungkol kay Pyra. Tungkol din to sa atin in relation to Pyra. Kasi medyo awkward na yung situation eh. Huh? Paano naging awkward? I don't get you. What do you mean? Cindy,
gusto ko talaga si Pyra. At sana hindi magka-problema yun dito sa inyo dahil kaibigan kita at katulong niyo siya. Kasi sa totoo lang, talaga nahuhulog na yung loob ko sa kanya. Sinabi mo yung lahat kay Cindy? Oo naman, Dud. Dapat lang naman yun, di ba? Dapat lang talaga na marinig niya mula sa akin na may gusto talaga ako kay Pyra. Hindi mo ba na-realize na parang binasted mo na rin siya sa ginawa mong yun? Ano binasted? Magkaibigan lang naman kami Wala kaming relasyon. Tsaka di ba tama lang na bilang kaibigan, nalalaman niya kung ano yung nararamdaman ko. Depende na yun sa kanya kung paano niya i-handle yung narinig niya sa akin. Di ko hayaan na layon ako ni Pyra ng dahil lang sa kanya. Sigurado ako galit na si Cindy ngayon sa'yo. Wiset! Sa akin mo pa talaga sinabi, Jeffrey, na may gusto ka sa Pyra na yon. Magsama kayong dalawa! Cindy, ano ba? Ano na naman ang problema mo, ha? Si Pyra na naman po! Sinabi pa talaga sa akin ni Jeffrey na may gusto siya sa babaeng yon, sa janitress na yon. Grabe, he's in love with that maid! My God, akala ko naman okay na kayo. Alam mo, ikaw rin naman kasi, no? Manang-mana ka sa daddy mo. Gustong-gusto niyo yung mga ayaw naman sa inyo. Ang dami-dami namang iba dyan kaysa doon sa Jeff na yun, ang cheap naman ng taste. Ayoko. Ayoko, tita. Gusto ko si Jeffrey. Yung Pyra yun na may kasalanan. May ginawa na naman siyang pang-aakit kay Jeffrey para mawala siya sa akin. Calm down, ha? Huwag kang mag-alala. Makukuha mo rin yung Jeffrey na yan. At yang si Pyra, humanda siya dahil makakatikim siya uli sa akin. Bye, Sir Aidan. Okay, thank you. Sige, mag-practice kayo mabuti, ha? Para ready kayo bukas. Okay. Bye-bye. Sir Aidan, pakisign na po nito kasi natapos ko na po yung schedule para sa batch 3 ng piano lesson. Uy, good! Yes! Okay. Sige, sige. Ay, kumain ka na ba? Halika, mag-fishball muna tayo. Sige po. Kitabi mo na muna. Ena, Sir Aidan, pasensya na po kayo. Magandang hapon ho. Andiyan mo ba si Pyra? Baka pwedeng sunduin ko na po siya. Malu, pakidiretso na lang yan sa kwarto ko. Yes, ma'am. Pyra, nag-enjoy ka ba? Gamitin mo yung mga binili ko sa'yo, ha? Lalo yung mga dresses. Hindi nyo na dapat ako binila ng maraming damit. Hindi ko rin naman po kasi magagamit sa trabaho yung mga dress Eh, di gamitin mo na lang pag nagsimba kayo ng nanay mo. Tsaka huwag mong kakalimutan yung binili natin para sa kanya, ha? Maraming salamat po talaga, Madam B, ha? Kita mo, masarap mag-shopping, di ba? Nakalimutan mo yung problema mo. Hi, Ma! Cindy. Can I borrow Pyra for a while? May papahanap lang po ako sa kanya saglit sa room ko. Sige. Thanks, Ma. Sunod ka na lang sa room ko, ha? Sige po. Sige po, Madam B, ha? Itatabi ko na po muna to para makasunod na ako kay Ma'am Cindy. Sige. Pyra, sana nag-enjoy ka. Tsaka, yan yung pa-advance birthday gift ko sa'yo. Maraming salamat po talaga. Sige po. Ma'am Cindy, ano pong ipapahanap niyo sa akin? Jen. Jen. Hahanapin mo yung mukha mo dyan dahil sa ginawa mo sa akin. Alam ko na, Pyra. You and your little scheme! Nabaliktarin ako kay Jeffrey! Po! Wala po akong sinasabi na ganun. Tsaka anong scheme? Tatanga-tangahan ka pa, ha? Sinabi mo sa kanya na pinaiiwas kita sa kanya! Ma'am Cindy, ang sinabi ko lang po sa kanya, iwasan niya na ako. Maniwala po kayo sa akin. Hindi! Kaya niya nasabi sa akin na... basta! Sinasagad mo na talaga ako matagal na, Pyra! Ma'am Cindy, nasasaktan po ako. Tama na! Bagay ko yan sa'yo! Walang yakap! Tama na, Ma'am Cindy! Walang yakap!
What? Si Pyra ho ba nasa loob? Baka naman ho pwede niyo akong pagbigyan. Susunduin ko lang ho siya ng maaga. Baka pwede niyo siyang payagang mag-out. Ena, ano sa tingin mo? Sir, kayo po yung sumagot niyan. Kayo po yung amo ko eh. Marley, sandali lang ha. Usapin ko lang to. Halika nga. Sandali ah. Ena, anong gagawin natin? Nandito si Marley. Naubusan ako ng palusot. Sir, paano natin sasabihin sa kanya na hindi talaga dito nagtatrabaho si Pyra? Pag-isipan muna natin mabuti ha kung anong palusot natin bago natin siya harapin. Wala naman tayong ilalabas na Pyra dito eh. Excuse me ho. Sir Aidan, Ena, tama ba yung narinig ko? Hindi dito nagtatrabaho si Pyra? Walang yaka! Ma'am Cindy, tama na! Nasasaktan ako! Walang yaka ba na yan sa'yo? Sinabi na tama na! Ma'am Cindy, hindi ko pa sinasadya! Cindy, ano nangyari dito? Tita, nilalang niya ako! Hindi ko pa sinasadya! Pasensya na po! Hindi ako karatasok pa ng pamangkin ko! Hindi kita kayang layuan, Pyra. Pakiramdam ko, parte ka na talaga ng mundo ko, ng buhay ko. At hindi ako magiging kumpleto kung wala ka. Hindi naman ako papayag na makuha niya sa akin si Jeffrey. Punta muna kaming VIP ah. Daniel, ano to? Oh, may kagat lang, kinamot ko. Daniel, hindi eh. Lipstick to eh. Ano ibig sabihin to? May iba ka ba? Kailangan mo yung gabi-gabi. Yun ang dinadahilan niya sa akin na magtatrabaho siya doon kay Sir Aidan. Yung pala hindi naman. Isa siya nag-overtime. Saan ho ba nagtatrabaho si Pyra? Tuloy po kayo. Assistant po siya ng amo namin. Andun po sila. Tatawagin ko lang po si Pyra. Si Barbara ang amo ni Pyra. Sa aking